Magandang araw muli, Elmer Ronquillo, ako sa Sydney. Pamilyar ba kayo sa Training Visa 407? Well, pag-aralan ninyo itong Visa 407. Ako ngayon ay isa ng temporary activity sponsor. So, magno-nominate ako in the future para sa Visa 407. Okay, take note. Bakala ko ganun lang pala kadali. Mahirap pala. Kailangan ko ng structured training plan. Ito yung mabigat. Kapag ako nag-give up dito, bahala na, mahirap pala to. Dito kasi nakabatay ang kung aaprubahan yung mga ino-nominate ko para makarating dito sa Australia. It will take around probably few months, mga 1 or 2. Kasi pinag-aaralan ko pa itong scheduled training program na dapat i-submit ko sa immigration para makapag-nominate ako ng tao. I'm seeking help from some of my friends here, especially Emong, no? He's a trainer here para dito sa training program. Medyo mabigat ha. Kala ko ganun lang kadali, hindi pala ganun kadali. Alright, itong Visa 407, hindi sakop to ng minimum wage law sa Australia. Yung mano-nominate natin ay magtre-training, hindi magtatrabaho. Although full-time siya na makakapagtrabaho dito, kaya lang under my possibly magkakaroon lang siya ng konting-konting allowance dahil under training siya, no? Hindi ito trabaho. Magte-training ka, this is your first step to learn and work locally dito sa Australia at magkaroon ka ng step of pagkakataon para malaman mo how things work under my ako magte-training, no? Akala ko nga talaga ganun kadali, hindi pala. Alright, subukan natin ito kung ano lang ang resources na meron ako. Kasi i-share ko ang aking time, ang aking energy, at para magturo ng mga tao dito. Applicable to sa mga may mga fire protection or FDAS na background, pati mga electrician. Alright, pati mechanical ventilation. So ito dito applicable to. Dito ako iikot kasi isa sa mga requirement nila, ipapakita mo yung resume mo sa immigration na ikaw ay mayroong kaalaman o background o nagtatrabaho ka in the field kung saan kita tuturuan. Yon ang ating mga kailangan para sa mga nomination. Take note, kayo nga pala ang gagastos, hindi ako. Sagot nyo lahat mula sa health requirement, except no yung para sa akin lang, yung pag-a-apply ko, pag-nominate ko. Pero other than that, sagot nyo lahat. Yung accommodation dito sa atin, maaaring sagutin ko kung hindi ko kayo pinasweldo. Pero kapag pinasweldo ko kayo ang magkagawa ng inyong accommodation, kayo ang gagastos. Mataas ang standard of living dito sa Sydney, sa Australia. So possibly kung kayo ay may responsibilidad sa Pilipinas at meron kayong pinadadala ng pera, mahirap para pumasok sa Visa 407 kung kayo ay mamumroblema. So pag-aralan nyo mabuti. Kung kayo naman may sapat na walang responsibilidad at kaya ninyong mabuhay o makapag-cope dito, that's better. Kaya isa pa rito, ang Visa 407 ay karamihang ginagamit ito ng mga tao na gusto nila talagang ma-upskill yung kanilang kakayahan sa trabaho other than yung local experience. Okay? So it will take some time pa, mga ilang months pa para matapos ko yung aking training program. So kung kayo interesado, bigyan nyo ko o padalakan kayo ng email sa akin sa ako.in.sydney@gmail.com at sabihin nyo sa akin kung bakit kayo ang pipiliin ko. Tandaan ninyo, pag-aralan nyo mabuti itong training visa nito. Okay? So ito ang magiging paraan ninyo para makarating dito sa Australia. Okay. Hopefully see you next time. Ito muli si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. Ingat kayo lagi.